Iniwan ako ng aking asawa nung inaalagaan ko ang aking namamatay na ama. Ngunit nang gawin niya akong milyonaryo sa kanyang huling habilin, bumalik siya ng paika-ika. Ako ay 36 na taong gulang, kasal na ng 8 taon at may 2 anak. Bukod dito, ako lang nag-iisang anak na lalaki ng aking may sakit na ama. Nakikita mo, ang aking ama ay nagdurusa sa problema sa bato sa loob ng maraming taon na ngayon. Ngunit sa huling 2-3 taon, lumala ang kanyang kalagayan at kailangan niyang mag-dialysis 2 beses sa isang linggo. Dati ay kaya pa niyang mag-commute mag-isa, ngunit sa nakaraang taon, madalas niya akong hinihiling na samahan siya. Lumalakas din ang panghihina niya araw-araw. Ngayon, nagkaroon na ako ng routine para sa sarili ko na isasama ko ang aking ama sa dialysis tuwing kailangan. Ayokong iwan siyang mag-isa sa ganitong kalagayan. Kailangan niyang mag-dialysis 2 beses sa isang linggo, kaya itinakda ko ang Sabado at Miyerkules. Sabado ay araw ng pahinga ko, kaya hindi ito isang alalahanin. Para sa Miyerkules, nakakuha ko ng permiso mula sa aking boss na umalis ng maaga at magbayad ng oras sa gabi. Pagkatapos ng dialysis, uuwi ako at magtatrabaho sa kumpanya ng ilang oras. Nagtatrabaho na ako sa kumpanyang ito ng 10 taon at nakita ako ng aking boss bilang masipag at tapat na empleyado. Kaya pagbigay ng espesyal na permiso ay hindi malaking bagay para sa kanya. Gayunpaman, ang problema ay sa bahay kasama ang aking asawa na si Avril, 34 taong gulang. Nang malaman niya na dadalhin ko ang aking ama para sa dialysis 2 beses sa isang linggo, nagalit siya. Hindi niya gusto na dinadala ko siya paminsan-minsan, ngunit hindi niya ito ipinapakita ng harapan. Ngayon na kinuha ko ang responsibilidad na ito, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sinabi niya na walang kabuluhan ang pag-aaksaya ng oras ko sa aking ama dahil kahit anong gawin ko, hindi siya magiging impressed sa akin. Heto ang kaunting konteksto sa bagay na ito. Ang aking ama ay may negosyo sa merchandising at nakalikom ng sapat na kayamanan. Gusto niyang kunin ko ang kanyang negosyo. Ngunit masigasig ako sa ibang bagay. Gusto kong pumasok sa teknolohiya. Masigasig ako sa coding at paglikha ng software. Kaya pagkatapos ng paaralan, gusto ng aking ama na kumuha ako ng mga kurso sa negosyo o pamamahala. Kumuha ako ng software degree. Pumayag siya rito hanggat handa akong sumali sa kanyang kumpanya. Gayunpaman, pagkatapos kong magtapos, nagsimula akong magtrabaho sa isang kilalang tech firm. Hindi natuwa si ama na sa halip na ipagpatuloy ang kanyang pamana, nagtrabaho ako para sa iba. Patuloy niyang hinihiling na sumali ako sa kanyang negosyo at patuloy kong iniiwasan ito. Pagkatapos ng kasal ko, tinanong ni ama sa huling pagkakataon kung gusto kong sumali at sinabi kong hindi. Nagalit si ama at sinabing ibibigay niya lahat ng kanyang yaman sa charity at wala akong makukuha. Hindi pa rin ako nagbago ng desisyon. Nakikita mo, kumikita na ako ng mabuti kahit sa edad na iyon. Bumili ako ng kotse at ng aking sariling bahay sa edad na 29. Kumpiyansa ako na kaya kong mamuhay ng maayos kahit walang kanyang yaman. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kailangan ang kanyang pera at kaya kong bumuo ng yaman sa sarili kong kakayahan. Lalong lumala ang aming relasyon mula noon. 5 taon na ang nakaraan, namatay si mama dahil sa atake sa puso. Lubhang naapektuhan si ama. Nakikita mo, umalis ako sa bahay noong ako ay siyudin para sa kolehiyo. Pagkatapos ay nagkaroon ako ng trabaho at nagsimulang manirahan mag-isa. Ang tanging kasama ni ama ay si mama at ang pagkawala niya ang pinakamalungkot na bagay para sa kanya. Doon muling nabuhay ang aming bond. Nagsimula akong dalawin siya madalas at dinala ko ang aking mga anak upang maglaro kasama siya. Sa kalaunan, bumaba siya sa kanyang kumpanya at ibinigay ito sa isang trust upang pamahalaan. Ang aking asawa na si Avril ay hindi kailanman malapit sa aking mga magulang hanggang sa andito pa si mama. Iniiwasan ni Avril ang pagdalaw sa aking mga magulang, sinasabing si mama ay masyadong pakialamera sa aming buhay at hindi sila magkasundo. Nang ipahayag ng aking ama na alisin niya ako sa kanyang habilin, nagsimulang bukas na pinuna ni Avril ang aking mga magulang sa pagiging masama at makasarili. Pinilit kong huwag siyang makialam sa aking relasyon sa aking mga magulang, ngunit palagi siyang nakikisawsaw at sinabing ito ay makaapekto sa aming kinabukasan, lalo na sa aming mga anak. Pinagtiyak ko siya na ang aming kinabukasan at ang aming mga anak ay ligtas, kahit nawala ang yaman ni ama, ngunit hindi niya maintindihan iyon.
Ngayon, sa kasalukuyang sitwasyon, gumawa ng gulo si Avril nang malaman niyang sasamahan ko si Ama para sa dialysis 2 beses sa isang linggo. Sa una, sinubukan kong ipaintindi sa kanya na walang ibang mag-aalaga kay Ama kundi ako. Nawala na ang kanyang mga magulang matagal na at kahit may mas nakakatandang kapatid siya, nakatira ito sa kabilang bahagi ng lungsod at bihirang bisitahin si Ama. Lubhang nalungkot si Ama pagkatapos mamatay ni Mama at sa ganitong kalagayan, hindi ko siya maaring pabayaan. Ngunit ayaw maintindihan ni Mrs. ang bagay na ito. Sa mga nakaraang buwan, ginawa niyang miserable ang buhay ko. Tuwing Sabado, nag-iimbento siya ng mga plano, mag-host ng party sa bahay, maglinis ng bahay, mag-outing kasama ang mga bata, o kahit simpleng pamimili ng groceries. Ipinaliwanag ko sa kanya na maaari niyang planuhin ang kahit ano sa linggo dahil Sabado ay kailangan kong isama si Ama sa dialysis, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang mga plano at pagkatapos ay sisihin ako sa pagiging huli o pagkawala. Kailangang madaliin ko ang pagkuha kay Ama, dalhin siya sa dialysis center, at pagkatapos ay balik siya sa bahay at agad na bumalik para harapin ang kanyang mga sarcasm at tantrums. Hindi lang ito tuwing Sabado. Kinagawa niya rin ito tuwing Miyerkules ng gabi. Nangako ako sa aking boss na babawiin ko ang natitirang trabaho sa gabi pagkatapos bumalik mula sa dialysis, ngunit lagi siyang may planong pahirapan ako. Halos tuwing Miyerkules ng gabi, aalis siya upang makipagkita sa kanyang pamilya, mga matagal ng kaibigan o dumalo sa mga party. Iiwan ang responsibilidad ng mga bata sa akin. Kailangan kong mag-juggle sa trabaho, magluto para sa mga bata, pakainin ng mas bata, at tapusin ang mga natitirang gawain sa opisina. Ito ay pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa trabaho at sa dialysis center. Alam ko mahaba na ang kwento, ngunit ganito ka-miserable ang kalagayan ko. Maraming beses, iminungkahi ni Ama na hayaang pumunta siya sa center kasama ang isang nurse dahil nakikita niyang palaging nagmamadali ako, tinitingnan ang aking relo. Pagkatapos iwan siya sa bahay, hindi man lang ako maghintay ng isang segundo at magmamadali pabalik. Kahit sa pagkuha sa kanya, hinihiling ko na maghanda na siya bago pa ako dumating. May full-time nurse at caregiver si Ama upang alagaan siya, ngunit ramdam ko pa rin ang pagkaawa sa hindi ko paglaan ng oras sa kanya. Ang biyahe mula sa kanyang bahay hanggang sa center ay 30 minuto. Dati, nasisiyahan akong makipagkwentuhan sa kanya tungkol sa mga magagandang alaala ng kabataan habang nagmamaneho, ngunit habang lumalala ang mga tantrums ni Avril, ang inaalala ko na lang ay makabalik agad sa bahay. Kadalasan, nag-overspeed ako sa traffic, kumukuha ng mga shortcut na daan at nag-overtake sa ibang mga sasakyan upang paikliin ang oras ng biyahe. Ito lang ang oras na makakasama ko si Ama at ayokong sirain iyon o itigil ito sa pamamagitan ng pagpapasama sa kanya sa isang nurse. Meron din akong mga responsibilidad bilang anak, hindi ko na kayang tiisin ang babaeng ito. Update 1. Patuloy itong lumalala araw-araw. Hindi na nag-iiwan ng anumang paraan ng aking asawa para pigilan ako sa pag-aalaga sa aking ama. Ang punto niya ay isang pag-aaksaya lamang ito ng oras at enerhiya dahil tinanggal na ako ni Ama sa kanyang habilin at ibinigay na ang kanyang yaman sa charity, kaya wala nang halaga ang pag-aalaga sa kanya. Hindi ko siya maintindihan. Ginagawa ba natin ang lahat para lang sa kita at pagkawala? Paano kung ang mga magulang ng isang tao ay walang yaman o mahirap? Iwan ba sila ng kanilang mga anak dahil wala silang may bibigay? Pagkatapos makinig sa kanyang mga pag-aalburuto sa loob ng maraming buwan, sa wakas ay sinabi ko sa kanya na wala siyang makukuha mula sa kanyang mga magulang kaya bakit siya bumibisita sa kanila tuwing ngayon at pagkatapos. Diyos ko, nagalit siya ng husto at sinabi, ginawa ng aking mga magulang ang higit pa kaysa sa iyong sakim na ama. Sinuportahan nila ako sa lahat ng bagay. Hindi sila katulad ng iyong ama na itinakwil ka dahil hindi ka sumali sa kanyang negosyo. Hindi iyon gagawin ng aking ama sa akin, kaya huwag mong ikumpara ang aking mga magulang sa iyong mga magulang. Hindi ito nangyari ng isang beses lamang. Ang ganitong uri ng argumento ay nagiging normal sa aming bahay tuwing Miyerkules at Sabado pagkatapos kong bumalik mula sa dialysis. Mas nagiging seryoso at masama ito sa bawat pagkakataon. Dati ay ako lang ang kanyang kinakausap, ngunit ngayon nakikita ko na siyang sumisigaw at nagagalit sa akin sa harap ng mga bata. Hindi lamang ito, naririnig ko siyang sinisiraan ng aking ama sa harap ng aming mga anak at iniimpluwensyahan sila laban sa akin at kay ama. Nang marinig ko ito at nakialam, nauwi ito sa mas masamang away.
Ang mga pag-aaway ni Avril ay naging regular na para sa akin. Sa mga araw na hindi kami nag-away, pakiramdam ko may kulang. Ang tanging nangyayari lang ay nagiging mas agresibo siya kinabukasan. Halos sumuko na ako sa kanya. Ngayon hindi na ako sumisigaw pabalik at sumasagot sa kanya. Hinahayaan ko na lang siya na parang wala siya sa aking paligid. Ano pa ba ang magagawa ko? Hindi ko kayang iwan ang aking ama para lamang mapalugod siya. Wala akong pakialam kung itinakwil niya ako sa kanyang habilin. Ginawa niya ito dahil sa sarili kong desisyon. Tumanggi akong sumali sa kanyang kumpanya. Napilitan siyang ibigay ang kanyang negosyong pinaghirapan sa isang trust. Sigurado akong labis itong nasaktan para sa kanya. Ang kumpanyang iyon ay parang anak niya at kinailangang ibigay sa iba. May karapatan siyang itakwil ako dahil nasaktan ko siya. Minsan pakiramdam ko karma ang bumabalik sa akin dahil nasaktan ko ang aking ama. Sa kabilang banda, lalong humihina si ama. Halos hindi na siya makalakad ng mag-isa. Kailangan niya ng suporta para bumaba sa kotse. Para makatipid ng oras, hinihingi ko sa kanya na lumabas at hintayin ako sa labas ng bahay. Ngunit ngayon hindi ko na iniintindi ang pagiging huli. Pumapasok ako sa loob para maingat na gabayan siya papunta sa kotse at pagkatapos ihatid siya sa bahay hanggang makatulog siya ng payapa. Nagkakaroon na rin siya ng kahirapan sa paghinga kaya sinisigurado kong mabagal ang paglalakad namin. Habang nagmamaneho, nag-iingat ako na hindi mag-overspeed at tumaas ang kanyang tibok ng puso. Wala akong pakialam kung mahuli ako sa bahay dahil kahit anong pagmamadali ko, harapin ko pa rin ang masamang babae. Bakit hindi na lang pagbigyan si ama na maging masaya? Ang aking casual na pag-uugali ay nagpalala ng sitwasyon at kahapon. Sinabi ni Avril na kailangan kong pumili sa kanila, si ama o siya. Sinubukan kong ipaintindi sa kanya na hindi magtatagal si ama base sa kanyang kalagayan. Sinabi niya, kung ganoon dapat mong piliin na mabuti ang iyong pipiliin, ang taong makakasama mo habang buhay o ang taong mamamatay na sa lalong madaling panahon. Napaka-insensitive ng sinabi niya. Sinabi ko sa kanya, mas pipiliin ko si ama kaysa sa iyo na napakasama at makasarili sa isang taong mamatay na. Nag-empake siya ng kanyang gamit at umalis. Hindi ko na siya pinigilan. Kailangan niya ng oras para mag-cool off at ako rin ay nangangailangan ng space mula sa kanya. Sa kanyang pagkawala, inaalagaan ko ang bahay, ang aking mga anak, si ama at ang aking trabaho. Ngunit pakiramdam ko ay napakagaan, napaka-relax. Ang pagkawala niya ay talagang nagpapagaan sa akin. Noong isang araw, pinadala niya sa akin ang mga papel ng diborsyo. Inaasahan ko na ito, ngunit hindi ko inakala na darating ito agad. Nabigla ako ngunit sa loob ko, masaya at magaan ang aking pakiramdam. Hindi ko siya tinawagan, pinirmahan ko lang ang mga papel at pinadala pabalik. Nakakapagtaka, hindi siya humingi ng kustodya sa mga bata. Iyon lang ang clause na ikinabahala ko, ngunit malinaw na ayaw niya ang mga ito. Nang matanggap niya ang papel, tinawagan niya ako, galit na galit at sinabing paano ko napirmahan iyon nang hindi siya tinawagan at nakiusap sa kanya. Nakakatawa, di ba? Ang kanyang ina ang kumuha ng telepono at sinigawan ako na dapat akong kumilos bilang isang lalaki at subukang suyuin ang aking asawa pabalik sa sa halip na pirmahan lang ang mga papel. Nakatawa talaga. Bakit ko gagawin iyon? Gusto niya ng diborsyo at sumunod ako. Nakakatuwa para sa akin, nakawala ako sa kanya ng walang gulo. Tinukso ko pa siya na iniwan niya pati ang kanyang mga anak at ayaw niya sa kanila. Sinabi niya na maari kong kunin lahat ng aking ari-arian, kabilang ang aking 2 anak. Ayaw niya ng kahit ano. Sinabi ng kanyang ina na si Avril ay bata pa at ayaw ng pabigat na mga anak sa kanyang balikat. Sinabi ko na ayos lang sa akin, masaya akong makasama ang aking mga anak. Isang ginhawa ito para sa akin, walang duda, ngunit nag-aalala ako para sa aking mga anak. Miss na nila ang kanilang ina, lalo na ang mas bata. Kapag nasa opisina ako, mahirap para sa akin na pamahalaan ang lahat ng responsibilidad mag-isa, ngunit umaasa kong makakaya kong malampasan ito. Update 2. Ito ay magiging mas maikli, kaya lumipat kami sa bahay ni ama kasama ang aking mga anak. Magandang hakbang ito, dapat kong sabihin. Salamat sa lahat ng magagandang suhestyon, gumana ito. Ang paglipat kasama si ama ay mabuti para sa aming lahat. Nakuha ni ama ang kasiyahan ng aking mga anak at sila ay may lolo na kasama. May full-time caregiver si ama na handang alagaan ang aking mga anak na may dagdag na bayad. Bakit hindi? Isang tao na mag-aalaga sa aking mga anak sa ilalim ng pangangalaga ni ama, napakagandang deal, di ba?
Napakasarap na makita si ama na naglalaro at tumatawa kasama ang aking mga anak at sila ay nag-enjoy kasama ang kanilang lolo. Hindi inakala ni Avril na mangyayari ito. Gusto niyang gawing miserable ang buhay ko sa pamamagitan ng diborsyo. Iniisip niya na hindi ko kayang pagsabayin ang lahat ng responsibilidad, pag-aalaga sa mga anak, kay ama, bahay, at trabaho. Ngunit, nakikita mo, lahat ay naayos ng perpekto. Tiyak na ako ang tatawa sa huli. Ang diborsyo ang pinakamagandang nangyari, lol. Update 3. May malungkot na balita. Pumanaw si ama noong nakaraang linggo habang natutulog. Pumunta siya sa kama na masaya at kontento pagkatapos makipaglaro sa aking mga anak at hindi na nagising muli. Sinabi ng doktor na namatay siya ng payapa. Ang doktor, ang kanyang nurse at pati na rin ang kanyang caregiver ay nagsabing masaya si ama mula nang lumipat kami sa kanya at aktwal na pinalawig ang kanyang buhay ng ilang buwan. Malapit na siyang sumuko bago kami lumipat. Napakalungkot mawalan ng nag-iisang magulang, ngunit masaya akong nakuha niyang gumugol ng huling mga buwan ng kanyang buhay na masaya. Malungkot din ang aking mga anak sa pagkawala niya, ngunit nagbigay si ama ng magagandang aral sa kanila. Sinasabi nila na tinuruan sila ni Lolo na tanggapin ang realidad at magpatuloy sa buhay. Ikinararangal ko na marinig ang mga magagandang bagay mula sa kanila. Sila ang aking lakas sa panahon ng kalungkutan. Ngunit may isa pang nakakagulat na balita na dumating pagkatapos ng pagpanaw ni ama. Tinawagan ako ng abogado ni ama at sinabing pumunta ako sa kanyang opisina upang ipahayag ang huling habilin ni ama. Sinabi ko na hindi na kinakailangan dahil sinabi na sa akin ni ama na ibinigay na niya lahat ng kanyang yaman sa trust. Kaya ayos lang sa akin at maaari na niyang iproseso ang mga papeles upang ilipat lahat sa kanila. Tinanong ko kung kailangan kong lisanin ang bahay ni ama dahil iniisip ko na ibinigay na rin ito sa charity trust. Tumawa siya at sinabing pumunta na lang ako. Nang pumunta ako doon, naroon na ang mga miyembro ng trust. Tinawagan sila ng abogado. Nang simulan ng abogado ang pagbasa ng habilin, ako ay naiiyak. Ipinamana ni ama sa akin ang lahat ng kanyang negosyo, bahay at yaman. Tinanong ko ang abogado kung kamakailan lang ginawa ang pagbabagong ito. Akala ko binago niya ito pagkatapos kong simulang alagaan siya. Ngumiti ang abogado at sinabing ako ang kanyang tagapagmana simula pa noon at hindi ito binago. Hindi ako mapigilang umiyak na hindi ako iniwan ni ama. Siguro tinakot lang niya akong itakwil para magpatuloy ako sa kanyang negosyo at pamana. Umiiyak pa rin ako nang pinakalma ako ng abogado. Sinabi ko na masakit sa akin na nasaktan ko si ama sa buong buhay ko, ngunit palagi niya akong pinangalagaan. Sinabi ng abogado na ipinagmamalaki ni ama na hindi ako sumuko sa aking passion sa ilalim ng kanyang pressure at na handa akong mawala ang minana na yaman para ituloy ang aking passion. Ipinagmamalaki ako ni ama. Sinabi ng abogado na ako na ang magiging decision maker ng negosyo at kung gusto ko maaari kong bawiin ang kumpanya mula sa trust at patakbuhin ito mismo. Iniisip kong gawin iyon. Ginawa ko ang gusto ko at sinusuportahan ako ni ama sa hindi direktang paraan. Ngayon, oras na para suklian ko siya. Iniisip kong bawiin ito mula sa trust at palakihin sa antas na nais ni ama na maabot ng kanyang negosyo. Umuwi ako at sinabi sa aking mga anak ang tungkol sa habilin ni Lolo. Ibinigay din ni ama ang ilang bahagi ng kanyang yaman sa aking mga anak kapag sila ay nag-18 na. Ngayon, pumunta kami sa kanyang libingan na may mga bulaklak at gumugol ng ilang oras sa katahimikan. Ito ay isang napaka-emosyonal na yugto para sa akin. Update 4. Alam mo ba, bumalik ang mga langgam sa pagdating ng asukal. Isang buwan pagkatapos ng pagpanaw ni ama, nagsimula akong pamahalaan ang kanyang negosyo at iba pang gawaing pangkomunidad. Una sa lahat, nag-resign ako sa aking trabaho at kinuha ang negosyo. Pagkatapos ay pinarentahan ko ang aking bahay dahil ang aking mga anak at ako ay nagpasya na manirahan sa bahay ng aking mga magulang. Pakiramdam nila ay konektado sila sa kanilang lolo sa bahay na ito. Ang bahay na ito ay puno ng aking mga alaala ng kabataan, kaya ayokong iwan ito. Sa balitang minana ko ang $1,000,000 na yaman ni ama, nagkaroon ako ng maraming bisita sa bahay, mga matagal ng kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. Ngunit ang pinakakagulat na bisita ay ang aking dating asawa, si Avril, at ang kanyang mga magulang. Pumasok sila sa bahay na umiiyak na hindi nila alam ang tungkol sa pagpanaw ni ama, kaya hindi sila nakadalo sa libing. Ang kanyang mga magulang ay nagpatuloy sa pagsasabi ng magagandang bagay tungkol kay ama. Niyakap ni Avril ang mga bata at umiyak na miss niya sila.
Tinanong ko siya kung miss na miss niya sila. Bakit hindi niya sila binisita sa nakaraang 7-8 buwan? Sinabi niya na pumunta siya sa aming bahay ngunit ito ay nakalock. Ano ba yan? Sinabi ko, hindi ka nag-alala sa iyong mga anak nang makita mong nakalock ang bahay. Hindi mo ba naramdaman ang pangangailangan na kontakin ako at suriin kung ayos lang ang mga bata? Wala siyang maisagot. Sinabi ng kanyang mga magulang, kalilimutan natin ang nangyari sa nakaraan. Ngayon na wala na ang iyong ama, ang mga bata ay maiwan mag-isa sa bahay kapag ikaw ay nasa trabaho. Kailangan nila ng ina, kaya mas mabuti na mag-reconcile tayo. Tumawa ko sa kanilang mukha sa mungkahing iyon. Kailangan nila ang kanilang ina nung iniwan niya sila sa akin. Ngayon, nasanay na ang mga bata sa kanyang pagkawala at ayokong bumalik siya sa aking buhay. Nagsimula siyang umiyak, iniwan kami ng kanyang mga magulang. Hinawakan niya ang aking mga kamay at nakiusap para mag-reconcile. Sinabi niyang mahal niya ako at miss na miss niya ang mga bata. Tumawa ako at sinabi, alam mo, hindi mo ako mahal. Mahal mo ang yaman na iniwan ni ama sa akin. Kayo at ang iyong mga sakim na magulang ay nandito lang upang makinabang sa aking pera. Hindi ko pinagsisisihan ang paggamit ng mga salitang iyon para sa kanyang mga magulang dahil iyon ang totoo. Sinabi pa niya na sakim at masama si ama noong nagdi-divorce kami, kaya walang paraan na papayagan ko siyang makakuha ng kahit isang sentimo mula sa pinaghirapan ni ama. Nagalit siya at sinabi, hanggang ngayon, nakikiusap ako dahil mahal kita, pero ngayon kukunin ko ang nararapat sa akin. Hindi siya humingi ng alimoy sa diborsyo, pero ngayon gusto niya ang kalahati ng aking yaman, kalahati ng yaman ni ama. Sinabi ko sa kanya na maaari niyang gawin ang gusto niya, pero hindi ko siya bibigyan ng kahit isang sentimo. Sinumpa niya ako at umalis. Pinag-usapan ko ito sa aking abogado. Sinabi niya na maliit ang tsansa niya. Ang diborsyo ay naayos 1 taon bago ko nakuha ang minana. Bukod pa rito, ang mga bata ay nasa akin, kaya walang paraan para makuha niya ang kahit ano. Ngunit pinayuhan din niya akong maging maingat sa pagpapahintulot na makasama niya ang mga bata. Maari niyang manipulahin ang mga ito at mag-file para sa kanilang kustodiya at pagkatapos ay gamitin sila upang humingi ng pera para sa kanilang maintenance at iba pa. Hindi ako makapagpasalamat ng sapat sa kanya sa payo na ito. Babantayan ko ang kanilang mga pagkikita. Naglalaan din ako ng maraming oras kasama ang mga bata ngayon upang matulungan silang harapin ang pagkawala upang hindi sila tumakbo sa kanilang ina para sa emosyonal na suporta. Pinamahalaan ko na ang negosyo ni ama kaya nagbibigay ito sa akin ng maraming kaluwagan upang pamahalaan ang aking kalusugan at personal na buhay. Pinaplano kong dalhin ang mga bata sa isang bakasyon sa Bahamas. Bakit hindi? Nararapat sila sa isang marangyang bakasyon. Hindi ito tungkol sa pag-aksaya ng yaman ni ama. Kaya ko rin naman itong bayaran, ngunit dati ay wala akong oras na gawin ito. Juggling sa trabaho at pag-aalaga kay ama. Ngayon na maari ko na, gusto ko silang dalhin sa malayo. Tungkol kay Avril, hindi niya ako kinontak mula nung huling pagbisita. Iniisip ko na abala siya sa pagpunta sa bawat opisina ng abogado upang magsampa ng kaso laban sa akin.